Hi everyone! Welcome to my YouTube channel! Ngayon pag-uusapan natin about sa bahay na pinapaupahan ko. Intro! Ito na nga mga kapatid, ang masasabi ko sa mga gaya ko na nagpapaupa ng bahay kasi hindi pala siya ganun kadali. Kasi ako, first time kong magkaroon ng bahay na paupahan. So ngayon, ang nangyari sa akin is nagkaroon ako ng struggles, nagka-stress ako. Kasi nga, ang natutunan ko dito, hindi pwede lagi malambot ang puso mo. Kasi nga, kaya ka nga napapaupa para may kita ka. Hindi lagi pwede awa ang pinapairal mo. Kasi kapag awang pinapairal mo, kawawa ka, talo ka, tsaka magkaka-stress ka talaga. Kasi alam niyo yung nangyari sa akin. Ito, awareness ko lang sa mga nagpapaupa ng bahay. Huwag niyo akong gayahin. Kasi ako noon, twice na itong nangyari kasi sa akin na pag may pinapaupa, nagpaupa ako nung una noon. Tapos ang nangyari, yung unang nagupa sa akin is, malis na lang na hindi nagpapaalam. Nung pumunta na lang kami dito sa bahay, nung chinek namin, wala na sila. So, inayaan na lang namin kasi sabi, kaya mahaning ganyan. Tapos ang pangalawa naman ito, yung pinaka-worst na experience ko dito sa pagpapaupa ng bahay, itong huli. Kasi nga, actually meron naman silang 1-year contract sa akin, pero hindi ko kasi sila siningil ng utility bills deposit and for electricity bills deposit. Awareness lang sa inyo ha, sa mga napapaupa ng bahay, huwag niyo akong gayahin. Kasi yun nga, hindi ko sila siningil ng electricity bill at saka sa utility bill. So yun na nga. Saka minsan pag nagpaupa pa rin ng bahay, kapag naniningil ka, ayun, nandun yung mga drama, problema sa buhay, imbis na ang problema mo na nga lang yung naatupag mo. Tapos kung maniningil ka na sa nagpapaupa sa iyo, problema din nila ang sinasabi nila kasi wala silang pambayad. So ito na nga, sinasabi ko sa inyo about sa utility bill at saka sa electricity bill. So hindi ako naging aware dito sa nangyari. So umalis yung renter ko nang iniwan ako ng 19,000 pesos na electricity bill. Which is, itong bahay na to, nung nangungupa sila dito, may nag-leak din na tubig. Hindi ko alam kung saan banda yung nag-leak na tubig. Siguro sa ilalim ng, sa Poso Negro siguro, o kaya sa septic tank. Nag-bill ng 60,000 pesos. So, dahil nga sa naawa ako, sabi ko, yaan nyo na lang kasi hindi naman ginusto. Ako na lang mag-shoulder ng 60,000 pesos na bill. Hanggang sa nagpa-repipe ako dito ng gumastos din ako ng 30,000 pesos dyan. Almost 30,000 pesos sa repiping. So, 90,000 pesos na nagastos natin. So, ang sinabi ko na lang sa kanila, kasi hindi na sila nakapagbayad ng bill ng 3 buwan na. So, na-consume na nila yung deposit nila ng 3 buwan. So, walis na lang kay Kako. Pero ang problema, sinabi ko, nakiusap ako sa kanila, na please lang, pakibayaran nyo na lang yung kuryente bago kayo umalis. So, which is hindi ako naging aware. Kaya kayo minsan, pag nagpapaupa kayo, lagi yung chine-check yung electricity bill ng nag-uupa. Lalo na kung malaki ang bill ng kuryente nila. Kasi yung nag-upa sa akin yung bill nila, 10,000, 9,000. So, kasi tiwala ako nga. Kasi hindi ko naman kasi na-expect na gano'n ang mangyayari. Minsan, din, yung payment din nila, partial. Minsan, 10,000, 14,000. Ganun lang yung binabayad sa akin. So, kasi nga, may problema po kami, ma'am, si ganito si nanay ng ospital, si ganito po kasi ganyan. So, ang problema ko lang sana dapat yung sarili nung karoon pa ng problema. Maaway naman ako, sige po. Kasi ako malambot talaga ako malambot ang puso ko. So, ayun na nga. So, mali ko din kasi talaga. Maling-mali ko talaga. Ayan, sinabi ko, i-check nyo lagi yung bill ng nag-uupa sa inyo, lalo na kung malaki yung bill nila, monthly. Okay naman sana kung iniwan sa akin 2,000, 3,000 lang. Kaya lang sumakit yung bulsa ko kasi nag-bill ako ng 60,000 sa tubig, nag-repipe ako ng 30,000, iwanan ako ng 19,000 pesos sa electricity bill. Umalis sila na hindi nila binayaran.
ang masaklap pa nun, ang masaklap pa na nangyari sa akin ng renter ko, nag-deposit siya dun sa electricity bill ng 6,500. Kasi nga daw yung bill nga nila dito sa tubig mataas, nagpa-deposit sila sa kanila. Kinuha niya pa sa akin. So sabi niya, ate, kunin ko yung dineposit ko doon sa electricity bill na 6,500 pesos. So sabi ko sa kanya, ano na lang, ano na lang yan, deposit mo na lang yan kasi aalis na kayo, ibabawas na lang natin sa bill nyo. So sabi niya, ay hindi po, kasi kailangan ko po kasi, magpapacheck up po kasi, ate ganito. Naawa na naman ako. Naawa na naman ako. Binigay ko yung 6,500 na hindi ko ini-expect, na hindi na pala siya nagbayad ng March. Kaalis lang nila itong katapusan eh. So parang plano na talaga ni renter na wala na siyang balak magbayad. Kaya niya kinuha na niya yung deposit na 6,500 na sinabi ko na i-deposit na lang niya para pag yung bill nila ibabawas ko, hindi siya pumayag. So sa tanga ko naman binigay ko kasi naawa nga ako. Ito na yung nangyari. Umalis sila na hindi binayaran yung tubig, yung kuryente. Na hindi ko na-expect na hindi niya talaga binayaran dahil ang akala ko babayaran niya kasi yun ang sabi niya na babayaran niya. Kaya kayo, mga kapatid ha, kapag bago umalis ang renter nyo, i-check nyo lahat ng bill nila para hindi kayo magaya sa akin. At dapat, pag na-deposit sila, kasama na din yung electricity bill, lalo na kung ang bill nila ay nasa 10,000, 9,000. Kasi hindi biro yun. Buti sana kung yung bill lang nila, 2,000, 3,000, wala na yun eh. Pababayaan na lang namin ni Habi yun eh. Kasi ganoon naman yung nangyari sa akin sa unang renter ko. Umalis siya na hindi nagpapaalam, pero nag-bill siya ng kuryente ng 3,000. Hindi na namin inano ni Habi yun. So, ano nangyari ito? Hindi ko alam yung mga dati nagpupang dito, hindi ko alam kung saan sila lumipat. Kaya medyo na-stress ako. So ako na pa nagmamakaawa na please, bayaran mo na yung bill. Napagalitan ako ng asawa ko. Pagalitan niya talaga ako sa ganitong nangyari. Kaya ito, naging lesson learned sa akin itong ganitong nangyari sa akin. So I reach out sa nag-rent kaysa naman sa NBI pa ako para mahanap sila. Kaysa mag-ano pa ako, mapapulis pa ako sa pulis para humingi ng tulong para mahanap sila. So, sinat ko yung dati nag-rent dito nga. Ako pa nagmakaawa, di ba? Nagmakaawa pa ako na, please pakibayaran mo na. Alam mo yung makaawa talaga na bayaran mo na, ganyan. Kaya wag kayong gumaya sa akin na ganito mangyayari sa inyo kasi nakaka-stress talaga, no? So, nag-reach out naman siya sa akin. Kagabi, sabi niya, ma'am, babayaran ko po yan. Promise po. Bagsak na bagsak lang po kasi kami. Naawa na naman ako. So, ang sinabi ko, sige, kahit partial na lang basta mabayaran mo lang yung bill nyo dito. Diba? Ako pa ngayon yung nagmakaawa at naawa, na partial na lang niya bayaran. Kaysa ibabarangay ko pa, magdimanda pa ako, kawawa rin naman. Pero itong masasabi ko sa mga nag-rent ng bahay, no, kung yung nagpaparenta ng bahay, mabait sa inyo, wag niyong abusuhin. Kasi may mga nagpaparent ng bahay na baka mamura ka pa sa kakapalan ng mukha mo. Di ba? Kaya masasabi ko din, sa mga nag-renta ng bahay, wag na nun. At saka ito pa, na-experience ko dito pag nagpapa-opa ka ng bahay, no. Kaya hindi kami nagpo-fully furnish ni Habi. Hindi kami naglalagay ng mga gamit, fully furnished na Habi sa bahay. Kasi nga po, minsan, ultimo bidet, yung bidet na nga lang, kinukuha pa nila. Ayun. Tapos na-experience namin itong huli ni Habi. Lahat ng ilaw namin dito, ito yung pinapapaan ko ba? Lahat ng ilaw, mga kapatid, pinagkukuha. Halos lahat.
ang ilaw dito is nasa 13 na ilaw. Isa lang tinira, yung isang kwarto na kung saan meron pa silang natirang gamit. Yun lang ang tinira. Tapos yung bidet yun, pinagkukuha. Kaya parang nadala kami ni Habi na mag fully furnished ng bahay. Kasi nga baka one day na lang, lahat ng laman ng nilagay mo dito matangay. So, yun lang ang masasabi ko for awareness lang sa mga tao na nagpapa-open ng bahay, ha. Uulitin ko. 2 months deposit, what advance, deposit sa kuryente, utility. Kailangan din yun sa mga damage na ganyan. Para in case naman na tangayin lahat ng ilaw mo, mababawas yon. Tangayin lahat ng bidet mo, mababawas yon. Kasi nga, naging tanga ako. Malaki ang pagkakamali ko at masyadong malambot ang puso ko, which is na-realize ko nga, kaya ko nga pinapaupahan itong bahay na to para magkaroon ako ng income, para mabigyan ko ng allowance yung nanay ko. So, ayan ha, huwag kayong gumaya sa akin no, na na-stress ako, na tinakbuhan na 19,000 pesos na kuryente, na hindi binayaran, na na-stress ako, na ako pa nagmamakaawa, na bayaran ako. Ayun, yun ang pagkakamali ko sa pagkakaroon ng rentahang bahay. Lesson learned. Marami akong natutunan dito. So, yan si ate. Actually, talaga sa totoo lang, masaya rin ako na yung mapapaupahan ako, pero meron talagang bagay na mai-stress ka din. Tsaka minsan, wag masyadong malambot ang puso natin kasi may renter na ang ibabayad sa'yo ay problema nila. Ikaw pang may stress. No? Kaya ganon. Yung ibabayad sa akin ay yung problema niya. Kasi po, ma'am, na-hospital po si ganito, kailangan ko po, wala po kami, ganyan. Kasi naman, wag nga kasi tayo mag-upa ng bahay kung wala naman kasi tayong pangbayad. Hindi yung hindi natin kaya magbayad para hindi yung uupahan natin na i-stress din sa atin. I-stress sa inyo. Yun din yung natutunan ko din na pag mangungupa ka ng bahay, siguraduhin mo may pangbabayad ka. Hindi yung mangungupa ka na bahala na bukas. Kasi binigyan mo din ng problema yung taong inuupahan mo. Ayun, tsaka alamin din natin yung background ng mangungupa. Mahirap din, yun din natutunan ko. Alamin din natin yung background niya, kung anong trabaho niya, kung kaya nga ba niya magbayad ng bill monthly. Isa pa yan sa mga natutunan ko. Sige te, picturean ko mamaya. Ayan. Marami akong natutunan sa pag-uupa ng bahay. Ayun. Sana naman, yung susunod na mangupa sa atin, wag nang tangayin yung bidet kapag umalis sila. Yun lang pa aking masasabi mga kapatid. So, ito yung pinapaupahan kong bahay na nabili ko mula sa pagbablog. Ayan. Thank you for watching. Anyway, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!